ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may pagmamahal, meron ding respeto. Hindi pwedeng isa lamang at hindi sapat na mahalang natin ang isang tao kung binabastos naman natin ito. Ikaw kabarangay, marunong ka bang rumespeto? Dear Papa Dudut, ang sabi nila pag mahal mo ang isang tao ay natatanga ka. Yun bang kahit na winawagayway na sa iyo ang pulang bandera ay binabaliwala mo yon sa pag-aakalang simbolo pa rin yon ng pag-ibig? Nakakatawa na noong una ay hindi ako naniniwala doon hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Pero siguro'y gano'n naman talaga, Papa Dudut. Hindi mo ito maiiwasan lalo na at nagmamahal ka. Pero importante ay hindi mo rin po ito hinahayaan. At yan ang mga natutuhan ko sa buhay pag-ibig ko na gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. At bago ko ipagpatuloy ang aking istorya ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nessa. 32 years old at taga Quezon City. Pero nasa Hala-Hala Rizal ako ngayon dahil nagbabakasyon ako sa bahay ng nanay ko habang sinusulat ang storya ko. Na-stress kasi ako sa mga nangyari noong mga nakaraang buwan kaya naman naisip kong mag-relax muna sa lugar namin. Makipagbanding sa pamilya ko at lumanghap ng sariwang hangin. Bata pa lamang, independent na talaga ako. Madiskarte at mataas ang pangarap ko sa aking sarili. Gusto kong magpayaman kasi never kong naranasan na magkaroon ng maluwang pamumuhay ang pamilya namin. Oo, may tinitirhang kaming bahay at hindi naman nagugutom. Pero sapat lang ang kinikita ng tatay ko bilang tricycle driver para sa pang-araw-araw naming pagkain at gastusin sa bahay. Kaya nga nagsikap ako ng husto para maabot ko ang mga pangarap ko. At nagbunga naman yon noong magsimula ang career ko bilang virtual assistant. Dahil masinop naman ako sa pera ay nakapag-ipon ako ng pambili ng kauna-unahang kong condo unit sa Quezon City. Bilang batang laki sa probinsya, minsan ko ring pinangarap na mamuhay sa syudad. Kaya nga noong nagkaroon na ako ng kakayahan ay tinupad ko na ang pangarap na yon. Pero syempre hindi ko kinalimutang tulungan ang mga magulang ko. Binigyan ko sila ng negosyong bigasan at binilhan ng bagong tricycle si tatay. Pinag-aral ko rin ang dalaw ko pang nakababatang kapatid na noong kapwa makagraduate na ay tumulong na rin sa akin para maipaayos namin ang bahay ng aming mga magulang. Marami pa akong pangarap na unti-unti kong tinutupad pero masasabi kong meron talagang bagay na bigla na lamang darating sa iyo. Yun bang hindi mo plinano at iniling pero masasabi mong kailangan mo rin pala. At yun nga ay ang nagka-boyfriend ako. Si Art na nagtatrabaho bilang sales representative sa isang sikat na brand ng cellphone sa mall. Nakilala ko siya early this year around February. Mabait po si Art, maginoo kaya nagustuhan ko siya. At maasikaso noong bumili ako ng cellphone sa stall nila. Masasabi ko na doon kami nagsimulang magkapalagayan ng loob. Niligawan niya ako at naging kami tapos niyaya ko siyang tumira sa unit ko makaraan ng 2 linggo dahil pinalayas na siya sa apartment niya ng mga panahong yon. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng 3 buwan bago niya inopen up ang tungkol sa pagluwas ng nakababata niyang kapatid na si Elaine Papadudut. Good morning sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Mwah! Babe, ano ba? Anong ano ba? Babe, tirik na yung araw oh. Tanghali na pero sarap pa rin ang tulog mo dyan. Paano hindi mapapasarap yung tulog ko? Pinagod mo ko kagabi.
Pero hindi ako nagrereklamo. Akala ko nagrereklamo ka eh. Tampo na sana ako. Ay naku, ito talagang big baby ko, napaka-arte. Alam ko naman na napagod kita kagabi. Kaya nga para makabawi, pinagluto kita ng masarap na almusal. Yung paborito mo. Sige nga, ano yung paborito ko? Garlic rice, daing na bangos, at tapa. Pinaghiwa na rin kita ng kamatis na may itlog na maalat. At nag-brew na rin ako ng black coffee. Isasali na lang sa tasa pag kumain ka na. Naks naman, para akong biglang nagutom Ang sarap naman ng mga hinanda mo. Masarap talaga yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Bangon na. Mamaya na. Dito muna tayo sa kama kahit saglit lang. Anong gusto mong gawin natin sa kama, ha? Mahiga muna. Akala ko may iba ka pang plano eh. Ikaw talaga puro kakalokohan. Biro lang naman, babe. Ay, oo nga pala. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Nahihiya nga ako pero wala na kasi akong pwede mapakiusapan kundi ikaw lang. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na para matulungan kita. Si Elaine, yung bunsong kapatid namin. Oh, anong tungkol sa kanya? Nakakuha siya ng scholarship sa isang university dito. Talaga? Ang galing naman! Oo nga eh. Sa amin talaga magkakapatid, si Elaine yung masasabi kong may utak. Kaya nga sobrang proud na proud kami na naging scholar siya. Lahat naman kayo may utak kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Salamat babe. Pero doon na nga papasok yung sinasabi ko sa'yo na gusto kong pakiusapan. Wala pa kasi akong naiipon pang down sa dorm ni Elaine na titirhan niya rito dahil lahat ng sweldo ko na ipadala ko na sa amin. Makikiusap sana ako kung pwede dito muna siya tumuloy sa kondo mo kasama natin. Kahit 2 linggo lang. Pag-iipunan ko lang yung pambayad sa dorm niya. Ha? Sige na, pumayag ka na. Mabait naman yung kapatid ko eh. Masipag kaya hindi ka mahihirapan sa kanya. Tsaka 2 linggo lang naman. Hindi mo na ako magpapadala kay nanay pag sahod ko. Ipambabayad ko muna sa dorm ni Elaine. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin kasi kapatid mo naman yun. Tsaka may space pa naman dito na pwede niyang tulugan. Salamat babe. Hulog ka talaga ng langit sa aming magkapatid. Kaya mahal na mahal kita eh. Nako, nambola pa. Hindi yun pambobola no? Oo na. Baka humaba na naman yung nguso mo at magtampo ka na naman dyan. Mabuti pa, buhati mo na lang ako papunta sa mesa. Kunwari, baby mo raw ako. Hindi kunwari. Kasi para sa akin, baby talaga kita. Halika na, dali. Kakargahin na kita. Papadudot na sa malayo ang pamilya ni Art, tubong Aurora sila at sila lang ang nasa Maynila para magtrabaho. Katulad ko ay mataas din ang pangarap ni Art. Ayaw niyang magtrabaho sa probinsya nila kaya mas pinili niyang makipagsapalaran sa lungsod. College undergraduate siya pero hindi yun naging hadlang para magsumikap siya sa buhay. Marami na rin siyang pinasukang trabaho at nakatulong na rin siya sa pamilya niya na nasa probinsya pero hindi pa rin maiwasang magipit. Dahil nga 7 silang magkakapatid at siya lang ang inaasahan ng parents niya na magpaaral sa mga ito. Kaya nga naaawa ko kay Art at inaloko na siyang makipag-live-in sa akin noong palalayasin na siya sa apartment niya. 18 years old lamang si Elaine nang lumuwas pa Maynila at pansamantalang tumuloy sa condo unit ko. 1 bedroom unit lamang ang tinutuluyan namin kaya sa living room area natutulog si Elaine. Nagkasundo naman kami ni Art na gano'n ang magiging setup at nabigyan niya naman si Elaine ng abiso. Maluwag naman yung living area ng kondo ko at maganda ang sofa. Kaya kumpiyansa akong magiging komportable si Elaine doon. Masaya naman ako at bukal sa loob ko na patirahin pansamantala sa bahay ko ang nakababatang kapatid ng boyfriend ko dahil para sa akin ay pamilya na ang turing ko sa kanya. Bukod doon ay excited ako at kabado na rin dahil siya pa lang ang kauna-unahang pamilya ni Art na makikilala ko. Hindi pa kasi kami nakakauwi sa Aurora para makilala ang kanila. Masyado kasing busy ang schedule ng boyfriend ko at bukod doon, nahihiya naman siyang umuwi sa kanila na saktong pera lamang ang dala dahil paniguradong hihiritan siya ng mga kamag-anak niya. Kaya naging naipagpapaliban ang plano niyang pagpapakilala sa akin sa personal sa mga magulang niya. Kaya nga ang saya ko dahil sa wakas ay makikilala ko na si Elaine
Isang linggo na namin siyang kasama sa kondo noong may matuklasan ako. Naku naman, hindi pala magaling tong kasama natin. Sa susunod, wag na siyang isali ha. Pabuhat eh. Ay, ano ba yan? Wag ka nga dyan sabi, mapapatay ka. Naku, ang hina mo naman umintindi. Elaine? Ano ba yun? Ano ba yun? Kita mo namang busy ako, di ba? Naglalaro ako ng online games tapos istorbo ka. Titigilan mo yan o papatayin ko yung internet connection ko? O ayan, tinigilan ko na. Ano ba kasi yun, te? Mabuti naman naalala mo pa akong tawaging ate matapos mo akong bastusin kanina. Hindi naman kita binastos ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na naglalaro ako. Anong masama dun? Wala namang masama doon pero ang ingay mo. Nakakarindi ka na. Kita mo naman nagtatrabaho ko, 'di ba? Pati pala pag-iingay sa bahay na to, bawal rin. KJ mo naman. Hindi ako KJ, okay? Pinagsasabihan lang kita kasi nakakastorbo ka na. Yun. Paano naman ako makaka-istorbo? Soundproof naman yung kwarto mo. Anong soundproof? Kanino mo naman yan nalaman? Kanino pa ba? E di kay Kuya Art. Huwag mong sabihin na hindi yun totoo. Hindi naman talaga totoo. At hindi ko rin naman sinabi yun. Ay, yan talagang kuya mo kung ano-anong sinasabi sa'yo tapos ikaw naman pinaniniwalaan mo agad. Malamang, kuya ko yun. Ano sabi mo? Sabi ko, kuya ko yun. Malamang paniniwalaan ko siya. Alam ko. Pero bakit ganyan ka sumagot sa akin? Ano bang mali sa pagsagot ko? Tinatanong mo ko, di ba? Oo nga, pero napakabastos mo namang sumagot sa akin. Hindi ko kita binabastos. Baka imagination mo lang yan. Alam kong imagination sa hindi, kaya wag mo ako sasabihan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo, kaya dapat mo akong irespeto. Hindi ko naman po nakakalimutan na mas matanda kayo sa akin. In fact, ate nga ang tawag ko sa inyo, di ba? Kayo nga ang hindi marunong rumispeto. Kasi plano nyo pa akong patayan ng internet connection, kita nyong naglalaro ako. At ako pa pala ngayon ang walang respeto? Sino pa nga ba? Alangan namang yung security guard ng building na to. Sumusobra ka na talaga. Hindi na ako natutuwa sa pag-uugali mo. Hindi na rin naman ako natutuwa sa ugali mo, no? Hindi porke ikaw ang may-ari ng condo unit na to, magre-reyna-reynahan ka na. Tapos sinaaway mo pa ako? Sige ka, makakarating kay Kuya Art tong ginagawa mo. Siguradong magagalit yon pag nalaman niya ang sumbong ko. Mabuti pa, lalabas muna ako. Katamad kang kasama rito. Daming bawal, akala mo kung sino. Che? Papadudot yon ang unang beses na punahin ko si Elaine pero hindi yon ang huli. Naulit pa yon ng maraming beses dahil parang hindi naman niya naiintindihan ang mga sinasabi ko sa kanya. Parang ang siste pasok sa kanang tenga, labas naman sa kaliwa. Aaminin kong habang tumatagal ay medyo naiinis na ako sa ugali niya. Alam ko naman na lahat ng tao ay may attitude pero ibang klase ang asal ng kapatid ng boyfriend ko. Pero dahil nga kapatid siya ni Art ay pinagpapasensyahan ko na lamang siya sa abot ng aking makakaya. Bukod doon ay kilala naman akong maunawain ng pamilya ko. Inisip ko na baka ako lang talaga ang may problema sa amin. Dahil sa madalas kong pagpuna sa kanya, baka hindi naman tama na lagi kong nakikita ang mga mali niya. Kahit paano ay tumutulong naman siya sa paglilinis sa condo unit ko. Tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagba-vacuum ng sahig. Kaya lang ay madalang lamang yon at mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay. Pero ang pagkakalat niya, pag-iingay at pagiging otosera ang hindi ko na talaga mabilang. Bagay na nakadagdag lamang papadudot sa pagod at stress ko sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang usapan naming 2 linggong pananatili ni Elaine sa condo unit ko ay umabot na po ng 1 buwan.
Pumasok na siya noon sa university pero hindi pa rin siya nakakalipat sa dorm niya. At ayon nga sa boyfriend ko ay na-short daw sila ng budget nung nagkasakit naman ang tatay nila. Kaya pinadala niya ang pera na nakalaan sa pagpapadorm ng kapatid niya. Inunawa ko yon at nag-offer pa nga ako ng extra money para tulong sa mga gastusin nila sa bahay. Bagay na hindi na rin tinanggihan pa ni Art. Umasa ako na sa mga susunod na linggo ay makakabukod na rin ang kapatid niya dahil hindi ko na ito kayang pakisamahan pa. Hindi kasi talaga marunong makisama si Elaine. Lalo na sa akin at ewan ko ba pero pakiramdam ko ay may lihim siyang galit sa akin. Kasi kapag nag-initiate ako ng bonding para naman maging close kami, lagi siyang umiiwas. At kapag nagkwekwentuhan sila ng kuya niya at gusto kong sumali, ay umaalis siya at iniiwan kaming dalawa. Katwiran ni Art ay baka raw nahihiya sa akin ang kapatid niya. Pero sa isip ko ay para namang imposible kasi kapag kami lang dalawa, ang magkasama ay ginagawa niya ang gusto niya na para bang hindi marunong mahiya sa akin up to the point na nakakaabala na siya. Kaya nga naisip ko na lamang na disiplinahin siya at tumayong ate niya. Total ay may mga nakababata rin naman akong kapatid. Hindi nga nagtagal ay nakarating ngayon sa kalaman ni Art, Papa Dudut. Babe, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Nabanggit kasi niya na ang sungit-sungit mo raw sa kanya. Lagi mo siyang tinatarayan kapag kakausapin ka lang niya. Katwiran mo raw pagod ka sa trabaho o di kaya busy kang tao. Sabi niya magtatanong lang naman siya kung saan nakalagay yung mga gamit na kailangan niya para makapaglinis. Ha? Sinabi niya yon? Oo, tapos sabi niya pinagbabantaan mo raw siya na puputulan ng internet connection. Kailangan nga niya yun pag nag-aaral siya. Basta, marami pa siyang sinabi na kinasasama ako ng loob sa'yo. Kaya nga kinakausap kita ngayon. Ay, sandali ah. Bago sumama yung loob mo, sana tinanong mo muna ako kung totoo yung mga sumbong sa'yo ng kapatid mo. Kasi wala sa mga sinabi mo yung totoo, Art. Pero kilala ko yung kapatid ko. Hindi siya marunong magsinungaling. Kilala mo nga ba talaga? Baka naman nagbabait-baitan lang siya sa harap mo pero pag ako na yung kasama niya, puro kamalditahan ang pinapakita niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo tungkol kay Elaine. Kapatid ko pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Ano bang sinabi ko? Ikaw yung matanda, kaya ikaw dapat ang umunawa. Inuunawa ko yung kapatid mo kahit na may pagkamaldita at spoiled yan ah. Hindi maldita at spoiled ng kapatid ko. Magalang si Elaine, masunurin at hindi pala sagot. Ay talaga lang ah. Kasi hindi naman niya yun sa akin magawa-gawa. Hindi ko na nga lang sa'yo sinasabi yung mga kamalditahan niya sa akin tapos malalaman ko kung ano-ano pala yung sinumbong niya sa'yo. Ikaw naman paniwalang paniwala. Siyempre, kapatid… Alam ko naman na kapatid mo siya, hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Ang kinakasama ng loob ko rito, yung sinabi mong masama ang loob mo sa akin sa mga sumbong ng kapatid mo na wala namang katotohanan. Lakas pa ng loob mong pagsabihan ako na porke ako yung mas matanda, ako dapat ang umunawa. Kung may nagawa man si Elaine na hindi mo gusto, pagpasensyahan mo na lang, babe. Huwag mo akong matawag-tawag na babe ha, naiinis ako sa'yo, Art. Tsaka, ano nga ulit yun? Pagpasensyahan? Inunawa ko na nga yung kapatid mo, ibig sabihin, kasama na rin dun yung pagpapasensya. Pero ano tong nalaman ko? Nagsumbong na nga siya sa'yo, gumawa pa ng kwento na puro naman mali-mali. Intensyon yata talaga niya na pag-awayin tayo eh. Hindi naman sa ganon. Hayaan mo, kakausapin ko si Elaine. Pipilitin ko siya magsabi ng totoo. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag ka naman maging masyadong mahigpit sa kapatid ko. Napapansin ko kasi parang ina-apply mo sa kanya yung pagiging ate mo sa mga kapatid mo. Hindi ka naman niya talaga ate. Wow! Ako pa talaga ngayon yung pinapalabas mong may mali rito? Hindi nga, babe. Ang akin lang… Huwag mo sabi akong tawaging babe! Yan kasi hirap sa ugali mo eh. Inuuna mo pang magalit kaysa intindi ng sitwasyon. Paano ko iintindihin ang sitwasyon? Una pa lang dehado na ako. Mismong pamamahay ko parang wala akong karapatang mag-set ng rules kasi gusto mo pabor lahat dyan sa kapatid mo. Wag naman tayo umabot sa puntong pati pagtira namin dito sinusumbat mo na. Hindi tayo aabot dun kung maayos lang sana kayo makisama sa bahay. Tsaka, kilala mo ako, hindi ako ganong klase ng tao pero punong-puno na ako tapos dinagdagan mo pa talaga.
Mga dudot, hindi ko lubos akalain na ako pa ang mali dahil sa pagdidisiplina ko sa kapatid ng kinakasama ko. At kahit na anong paliwanag ko kay Art ay tila sarado na ang utak niya dahil para sa kanya ay inaway ko raw si Elaine. Doon ako nagalit at nag-isip na baka ibang klaseng sumbong naman ang sinabi niya sa kapatid niya. Pero ang kinakasama ng loob ko ay pinaniwalaan naman niya yon. Sa lagay ay parang hindi naman niya ako kilala. At ako pa talaga ang lumalabas na kontrabida. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag sa messenger mula sa nanay nila Art at Elaine. Hindi ko man sila nakikita ng personal pero alam naman nila ang Facebook at messenger account ko. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang tawag na yon pero mas lalo akong nagulat. At hindi inaasahan na sesermonan ako ng nanay niya dahil nakarating na rin sa kalaman nito ang pagdidisiplina ko sa bunsong anak nila. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi ng nanay ni Art sa akin katulad ng wala raw akong karapatan na pagalitan ng anak niya dahil hindi ko raw ito kaano-ano. Nayak na nga lang ako nang matapos ang tawag na yon. Pagkatapos paglabas ko sa kwarto ay nakita kong ngingisi-ngisi sa akin si Elaine na parang alam niya mga nangyari. Mabilis na lumipas ang 3 araw mula nang sermonan ako ng nanay nila Art. Maghapon akong nasa labas noon dahil nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para magpahupa ng galit at nang umuwi ako pasado alas 8 ng gabi ay ganoon na lamang ang gulat ko nang madatnang kong makalat ang iniwanan kong malinis na condo unit. Sandali! Bakit ganito naman kakalat tong kondo ko? Ano nangyari rito? Bakit ang daming paper cups, junk food, at mga lahatan ng alak? Uy, Ate Nessa. Nandiyan ka pala. Lasing ka ba? Di naman. Anong hindi naman lasing ka eh? Tingnan mo, ang pula-pula ng pisngi mo. Oo nga, pero hindi naman ako masyadong lasing. Siguro, konti lang. Nakainom lang, ganun. Ganon na rin yun, no? Hindi ako pinanganak kahapon. Ba't bang sungit mo? Siguro hindi ka pinagbigyan ng Kuya Art ko kagabi, no? Pwede ba, Elaine? Tigilan mo nga yung ganyang klase ng pananalita. Bakit? Ano bang mali dun? Pare-pareho na rin naman tayong matatanda rito. Mas matanda pa rin ako sa'yo kaya wag mo akong bastusin. Di naman kita binabastos. Masyado ka lang malisyosa. Maiba tayo. Yang mga kalat na yan, kagagawan mo ba yan? Oo. Ibig sabihin uminom ka rito sa kondo ko? Oo ulit. Pero bakit ang daming lata naman yan? Tsaka marami ring junk food ah. Naubos mo ba lahat yan? Akala ko pa naman matalino ka, Ate Nessa. Pero bakit hindi mo naisip na hindi ko yan kayang ubusin mag-isa? Siyempre may mga kasama akong uminom at kumain yan, no? Hindi mo ba sila nakasalubong? Kaalis lang nila. Mga kaklasiko sila. Nagsama ka ng ibang tao sa pamamahay ko? Oo. Masama ba? Masamang masama dahil unang-una hindi ko alam. Ikalawa, uminom pa kayo rito at panghuli nag-iwan pa kayo ng kalat. Lilinisin ko na lang yan pag medyo nawala na yung hilo ko. Alam mo, ikaw sumusobra ka na talaga. Bakit ka ba nagagalit dyan? Wala namang ninakaw sa kondo mo ah. Wala naman daw valuable na gamit dito. Kaya siguro kahit totoong magnanakaw wala ring pag-iinteresan. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano bang ingay yun? Dinig na dinig yata kayo hanggang ground floor dahil sa taas ng boses nyo eh. Correction. Si Ate Nessa lang ang sumisigaw, hindi ako. Behave kaya ako. Ano ba kasing problema mo, Neza? Kayo ng kapatid mong spoiled brat ang problema ko. Ano na naman ba kasing ginawa namin sa'yo? Nakuha mo ba magtanong? Nandito ka naman pala pero hindi mo man lang sa akin
inaalam na magsasama pala ng mga kaklase ang kapatid mo at mag-iinuman pa sa kondo ko? Alam mo naman na ayaw ko nagpapapasok ng kung sino-sino rito sa bahay ko, di ba? Tatawagan na nga sana kita. Kaso kabilin-bilinan mo sa akin na wag kong istorbohin yung bonding yun ng mga kaibigan mo. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Sinabi mo naman pala na huwag kang tawagan tapos ngayon nagagalit ka dyan. Pero sana naisip niyo man lang na ako pa rin yung may-ari ng bahay na to. Hindi naman namin nakakalimutan yun. Oo nga. Saka sinabi ko na sa kanya kuya na wala namang nawala rito sa kondo niya. Kaya hindi niya kailangan mag-react ng ganyan. Ayun naman pala. Masyado kang OA, Neza. Maliit na bagay pinalalaki mo pa. Ah, ganon? Ako pa talagang OA? Sige, linisin niyo yung kalat na yan ha. Tapos huwag kang papasok sa kwarto natin. Diyan ka sa sala matulog, lintik ka. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko matapos pagtulungan ng magkapatid. Ang kapal ng mukha nila na pagsalitaan ako ng mga masasakit samantalang nakikitira lamang sila sa pamamahay ko. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi ugaling magbilang ng tulong o manumbat ng mga nagawa pero punong-puno na ako ng mga panahong yon. Idagdag mo pa na nagkampihan sila ng pamilya nila at pinapalabas na ako talaga ang may pagkukulang at may kasalanan. Bukod doon ay sobrang disappointed ako kay Art dahil simulat sa pool ay hindi na niya ako kinampihan. Laging si Elaine na lamang ang iniintindi niya kasi raw ay mas bata sa akin ang kapatid niya. Hindi ko nga yata narinig na dinidisiplina niya ito kaya lalong nagiging maldita ang luka-luka. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi na pumayag akong patirahin ang kapatid niya sa condo unit ko. Nagmagandang loob lang naman ako pero bakit parang hindi naman yata maganda? Ang sukli sa akin at nakaka-stress talaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw kong hindi kinibo si Art dahil sa pagtatalo naming yon. Lalo tuloy silang naging close ng kapatid niya at malimit ko silang naaabutang nagbabanding nang hindi ako kasali. Nagluluto rin sila ng pagkain sa kusina ko gamit ang mga sangkap na pinamili ko pero para sa kanila lang, Papa Dudut. Hindi nila ako sinasali kasi baka raw hindi ko kainin ang niluto nila. Bagay na hindi ko maisip kung paano nila nasabi hindi naman ako maarte o pihikan sa pagkain. Bukod doon, Papa Dudut, ay si Elaine na lamang ang laging pinasasalubungan ni Art sa tuwing sumusweldo siya. Katwiran niya ay may pera naman daw ako na pambili ng cravings at mga bagay na gusto ko. Kaya kapatid na lamang niya ang ine-spoil niya. Doon na talaga kumulo ang dugo ko dahil hindi na tama ang pinararamdam sa akin ng boyfriend ko. Ewan ko kung paano niya ako natitiis ng ganon habang patuloy pa rin silang nakikitira sa kondo ko. Nakikigamit ng mga appliances, nakikiconnect sa wifi, nakikiluto at nakikikain ng mga pagkain ko. Uulitin ko, hindi ako mapagbilang na tao, lalo na sa mga naitutulong ko pero nang dahil sa kanilang magkapatid ay natuto akong magbilang. Isang araw ay meron na namang ginawa ang kapatid ng boyfriend ko. Nag-post sa akin dito sa Facebook mo tungkol sa kung paano kita tratuhin sa pamamahay ko? Oo, bakit? May reklamo ka? Totoo naman lahat ng sinabi ko dyan. Oo, Kuya may Art! reklamo ko kasi ang Kuya kapal ng pagbumukha mo. Si Ate Nessa, oh! Anong nangyayari dito? Yan kasing girlfriend mo, sinisigawan ako. Wala naman akong ginagawa rito. Nananahimik lang ako habang nagsiselfone. Ano ba kasing problema mo sa kapatid ko, Neza? Tulad ng inaasahan, kinampihan mo na naman yung magaling mong kapatid nang hindi man lang inaalam kung ano ang totoong nangyari. Kahit na ano pang nangyari, wala ka pa rin karapatan sigawan si Elaine. May karapatan ako dahil akong agrabyado rito. Nakita mo ba tong pinost ng magaling mong kapatid sa
ang Facebook niya? Kasi kung hindi pa, ayan, tingnan mo. Akin na nga, patingin. Wala naman ako sinabing masama dyan, kuya. Nagsabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa lahat ng sinabi mo dyan. Sandali lang, okay? Pwede bang pag-usapan muna natin to? Ano pa bang pag-uusapan natin? Halatang naninirang puri ang kapatid mo, Art. Sabi niya nagsasabi lang daw siya ng totoo. Nasa talampakan ba yung utak mo? O sadyang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Oo, magkapatid kayo pero girlfriend mo ko. Para namang hindi mo ko kilala kung basta-basta ka nalang maniniwala sa kanya. Kaya nga pag-usapan muna natin to, pwede? Huwag ka naman basta-basta nagsasalita ng ganyan sa kapatid ko. Ano gusto mo? Pagpasalamat pa ako sa kapatid mo kasi pinost niya ako sa Facebook at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi niya. Alam mo, dapat sa babaeng yan, kinakasuhan. Kuya, ayokong makulong. Hindi ka makukulong, kumalma ka lang. Ang kakapal ng mukha niyo! Pinatira ko kayo sa pamamahay ko, pinakain, pinagamit ng kuryente, internet at tubig. Hinayaan ko kayong gawin ang gusto niyo pero anong ginawa niyo sa pagmamagandang loob ko? Binastos niyo ko, binaliwala at pinaramdam niyo sa akin na kayo pang masusunod sa pamamahay ko. Babe, pasensya ka na talaga sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mo, ipapabura ka na lang yung post niya. Ipabura mo talaga habang may natitira pa akong pasensya sa inyong dalawa. Ano pang hinihintay mo, Elaine? Burahin mo na yung post mo. Opo, kuya. Teka, buburahin ko na. Ayan, burado na. O ngayon, ano pang hinihintay niyo? Mag-impake na kayo ng mga gamit at damit niyo tapos lumayas na kayong dalawa sa condo unit ko. Ano? Babe naman! Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Hiwalay na tayo. Maawa ka naman sa amin. Saan na lang kami tutuloy ng kapatid ko nito? Wala akong pakialam. Hindi ko na problema yun. Dali-dalian nyo na mag-impake dahil pag hindi pa kayo nakaalis dito sa loob ng 20 minutes, ipapakaladkad ko na kayo sa mga security guard. Kakapal na mukha nyo, mga bastos at mga walang utang na loob. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang damdamin ko at tuluyan na akong sumabog dahil sa mga nalaman kong pinakalat na chismis sa akin ni Elaine sa social media. Ang kapal ng pagmumukha niyang palabasin na ako pa yung nag-aalipusta sa kanya samantalang sila ngang magkapatid ang umaapi sa akin sa loob mismo ng pamamahay ko. Kaya kahit nagkasakita na kami ng loob ng panahon na yon, ay hindi na talaga ako nagpapigil pa. Hindi rin ako nakaramdam ng pagsisisi ng palayasin ko silang magkapatid sa condo unit ko. Para sa akin ay deserve nila yon matapos nila akong siraan at pasakitin ang ulo ko. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinext ako ni Art at humihingi siya ng pasensya. Huli na raw kasi nang ma-realize niya ang katotohanan. Sana raw ay pinakinggan niya ako at inunawa. Na bilang kuya, siya ang nagdisiplina sa nakababata niyang kapatid. At bilang likas na malambot ang puso ko ay nireplyan ko si Art. In short ay nagkabati kami at nagkabalikan. Pero nag-set na ako ng boundaries. Hindi ko na sila pinabalik sa condo unit ko. Pero lalo yata akong napasama ng palagian naman akong nakakatanggap ng chat mula sa nanay nila at iba pa nilang mga kamag-anak na nagsasabing maramot daw ako. At baka karmahin ako sa mga ginawa kong pagpapalayas sa magkapatid. At lahat ng yon ay sinabi ko kay Art, Papa Dudut. Babe, parang kanina ka pa nakatulala dyan. Hindi mo na yata naiintindihan yung kinuwento ko sa'yo. Pasensya ka na, medyo lutang lang ako. Sa trabaho ba yan? Oo, hindi. Ano ba talaga? Merong tungkol sa trabaho pero more on sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa nanay mo, babe. Bakit? Ano na namang ginawa nila? Hindi pa rin sila tumitigil sa kakachat sa akin. Kinukonsensya pa rin nila ako sa pagpapaalis ko sa inyo ni Elaine sa condo unit ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi bothered na ako eh. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila pero hindi ko na lang sila pinapatulan para wala na lang gulo. Ganun ba? Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang sila. Pero unawain mo na lang kasi nga baka hindi pa nila naiintindihan yung sitwasyon. Ano? Ako na naman ba yung kailangang umunawa rito? Babe naman. Yung kasi pinapalabas mo eh. Ano bang iisipin nila?
Siyempre ganun talaga magiging impresyon mo sa kanila matapos mo kaming paalisin sa condo unit mo. At ngayon sinasabi mo naman na kasalanan ko kung bakit ganun ang trato nila sa akin? Wala naman akong sinabing ganyan ah. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan yung pinupunto mo. Gusto mo ulitin ko para sa'yo? Sabi mo, ganun talagang magiging impresyon nila sa akin kasi pinaalis ko kayo ni Elaine sa condo unit ko. O diba? Halatang sinisisi mo ako sa nangyayari sa akin kasi nga pinaalis ko kayo. Ay, pwede bang kumalma ka muna? Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Wala akong pakialam kahit pagtinginan pa nila tayo. Bakit? Nahihiya ka na ba? Aba, buti sa ibang tao may hiya ka pero sa akin walang hiya ka. Neza naman, sumusobra ka na ha? Ikaw ang sumusobra! Kayo ng kapatid mo, ng nanay mo at ng mga kamag-anak mo. Akala ko pa naman nagbago ka na kaya ka nagsorry sa akin. May pasabi-sabi ka pa na sana na-realize mo ng mas maaga yung mga bagay para hindi na tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Ako naman si tanga, naniwala at nagpauto ulit sa'yo o tapos ngayon, naulit na naman. At ikaw, ayang ka na naman sa pagkonsinti sa maling gawain ng pamilya mo. I'm sorry, okay? Sorihin mo mukha mo, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa katulad mong walang paninindigan, konsentidor, walang respeto sa akin bilang girlfriend mo tapos ginagawa mo pa akong tanga. Saan ka pupunta? Aalis na. Bahala ka na sa buhay mo, hiwalay na tayo. Please, huwag ka naman ganyan oh. Huwag ka makipaghiwalay sa akin. At bakit hindi ko gagawin yun? Sige nga. Kasi plano ko na mag-propose ng kasal sa'yo, babe. Eto oh, may singsing na ako. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko. Ayan oh, kita mo yan? Wow, how romantic. Pero hindi mo na kailangan magtanong kasi no ang sagot ko. Pakasalan mo mukha mo. Diyan ka na. Neza, bumalik ka rito, babe. Papadudot nilayasan ko si Art ng walang lingon-lingon sa date namin dahil inis na ako sa kanya. Buong akala ko pa naman ay nagbago na siya pero hindi pa rin pala. Pagkasakay ko sa kotse ay nagstay muna ako ng ilang minuto sa parking area para umiyak. Kahit naman paano ay masakit sa akin na makipaghiwalay ulit sa lalaking mahal na mahal ko pa. Pero pagkatapos naman noon ay tumahan ako at masasabi ko na gumaan ng husto ang dibdib ko. Para bang nabunutan ako ng malaking tinik sa lalamunan. Nang mga panahong yon ay umuwi ako kina nanay sa Hala-Hala Rizal para magsumbong. Blinako na rin sa messenger ang mga kamag-anak ni Art at nag-deactivate ako ng social media. Nag-social media break muna ako. Kasi pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa mga nangyari. Hindi ko akalain na mauuwi sa bangungot ang love story namin ni Art. Pero inisip ko na blessing in disguise ang paghihiwalay namin ng landas. Sa ngayon ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa trabaho habang naghihilom ang aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong lahat, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4